Ang pinaka-kryptonite pala ng ating liver na kahit na malakas, nagre-regenerate, di ba? Hindi pala niya kaya ang fructose. Pag niluto mo yon, ang taas ng inflammatory property niya. So pag kinain natin yan, ang taas ng inflammation, namamaga ang ating liver. Bata, akala mo ligtas na? Hindi. 1 out of 10 na bata meron na rin pala. Hanggang as early as 3 years old. Kasi dahil sa kakainom nila ng mga matatamis sa soft drinks na akala mo okay lang, hindi pala. Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na lagi nating naririnig pero hindi natin masyadong inaalala. Yun ang tinatawag na fatty liver. So here today to discuss fatty liver with us is of course our Medical Director, Dr. Anthony So. Doc, as usual, diretsahan, ano po ba itong fatty liver na to? O yun, eksakto. As the name implies, medyo mataba-taba ang ating atay. Kaya nga fatty liver. So yung mismong fatty, yung cholesterol, nanonood pati sa loob ng cell ng liver. Kaya nga nagiging fatty liver. Okay. So, ibig sabihin ba nito, Doc, lumalaki mismo yung organ or nakabalot lang ba siya? Anong itsura kaya nito? So dalawa yon. Mismong tumataba, lumalaki siya. Kasi yung cell nagkakaroon ng cholesterol build-up sa loob ng cell. Tapos nababalutan pa siya ng taba. Kaya nga kulay yellow siya. So, pwedeng sa labas, pwedeng sa loob. Dalawa po. Okay. Opo. So, Doc, itong fatty liver, madalas ko siyang marinig pag nag-annual physical exam kami sa kumpanya eh. Minsan nababasahan ng ganun based sa mga test nila, urine, blood test, yung mga tao. Sasabihin ng doktor, fatty liver ka, ganyan-ganyan. Pero sa experience ko, parang hindi siya kasing nakakatakot ng, uy, mataas cholesterol mo, uy, mataas sugar mo, diabetic ka na. Pero ano po ba ang implications sa kalusugan pag may fatty liver? Akala ko rin ganun eh. Sabi ko, fatty liver, sige lang, diet ka lang. Ang fatty liver pala, pwede kang mag-cause ng cirrhosis, cancer, at magiging liver transplant patient ka pa. So, pwede niyang sirain ang Sisirain talaga ho. Sisirain talaga. Yung cirrhosis po na to, Doc, ano siya exactly? Ang alam ko, sakit siya sa atay, pero saan po ba nagmumula to? Okay. Ang cirrhosis kasi, merong 4 na stage, di ba? Unang-una, fatty liver lang siya, nababalutan siya, no? Then, wala tayong nararamdaman. Then, after that, dahil sa sobrang taba nga, nagkakaroon ng inflammation. Kaya ang tawag dyan, steatohepatitis. Nag-i-inflame na yung liver. Namamaga na. Okay. After that, dahil sa sobrang pamamaga, ang tawag dyan inflammation, di ba? Nagkakaroon ng scarring. Nagkakaroon ng sugat-sugat. So yung habang nag-i-scarring, yan ang third stage, fibrosis na. Yung fibrosis, kapag nasisira-sira na yung liver, kumbaga yung daanan ng mga dugo, yung mga nutrients, nababawasan. After scarring, nagiging cirrhosis na. Talagang tumitigas na yung liver natin. After that, pwede maging cancer or pwedeng liver transplant. So, magfe-fail na yung liver. Yes, liver failure na siya. And ang function ng liver, Doc, ay Okay. Sobrang importante ang liver. Number 1, pag kumakain ka, siya yung tagalinis ng mga toxin sa ating katawan. Tapos pag uminom tayong gamot, tiyatanggal niya yung mga bawal na mga excess na mga gamot na bawal, tiyatanggal niya para hindi tayo malason sa buong katawan. Then, kuwari, mahina yung atay natin, ang susunod na tatamaan ang ating bato, kidney. Kasi hindi niya ginagawa yung trabaho niya, ang kidney ang mapapagod. Number 2, siya yung storage ng glycogen. Siya yung gumagawa ng HDL, good cholesterol, saka LDL para sa ating mga katawan, para sa ating mga brain, sa ating mga heart. Kailangan natin ng HDL. Okay? Tapos, siya rin ang gumagawa ng protein para sa immunity natin at para sa clotting factor natin. Kasi kung hindi, mapapasa-pasa tayo. Siya rin ang nagbabalance ng sugar level natin. so pag sobra taas, sobra baba, delikado, di ba, Doc? Yes, sir. So, sobrang dami. Sobrang dami. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala Wala siya. No? atay. Kaya nga, ang atay, kailangan, pag nasugatan, nagre-regenerate. May surgery nga eh. Kahit na kalahating atay ang tinanggal, bumabalik ang atay. Nagiging buo ulit. Galing, no? Nagaling. Katulad ng kidney, Doc, Hindi. na damage. Sira Ano na. talaga? Opo. Okay. Super important pala. Doc, eto, paano ho nalalaman na fatty liver? Ano po yung mga test na ginagawa?
Okay, yung naing asymptomatic talaga siya. Hindi natin alam na may problema na pala tayo sa atay. Mm. At kung yung second stage na steatohepatitis na, hindi pa rin alam. Or even konting stage ng fibrosis. Kasi yung pang-una, fatty liver, tsaka steatohepatitis, reversible pa. Pag umabot ng fibrosis na, medyo mahirapan ng bumalik sa normal. Lalo na yung cirrhosis, wala na talaga. Irreversible na. Okay? So, hindi talaga alam. Nalalaman na lang, yung nga, sabi mo, yung mga company, katulad ni Sir, yung company niya, nagpapabigay ng mga libreng SGPT, SGOT. Uy, bakit mataas? Doon na malalaman. Then after that, inu-ultrasound. Uy, ang taba pala ng liver mo. So, dalawa, Doc. Ang SGPT at SGOT sa dugo po nakikita? Sakit sa dugo nakikita. Okay, blood test ho. Tapos, pag may mataas, papa-ultrasound ka ho, abdominal, doon makikita ang taba pala. Taba pala. Okay. Okay. Doc, na-mention nyo kanina, reversible siya. So, malaki pa ang pag-asa kung nasa stage 1 and stage 2. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Ano po usually ang pinang-treat sa mga taong nakikitaan ng fatty liver and possible damage sa liver nila, Doc? Di ba, palagi tayo, sasabihin natin, kung ito may sakit tayo, bigyan natin itong gamot, bigyan natin vitamins, bigyan natin minerals, lahat-lahat bigyan natin. Ngayon, balik rin natin. May sakit kang fatty liver, isa lang o dalawa ang babawasan mo. Alam mo ano? Ang pinaka-kryptonite pala ng ating liver na kahit na malakas, nag-regenerate, di ba? Di pala niya kaya ang fructose. Ang fructose, galing po kasi siya sa fruits. Kaya nga fructose. Ang fructose, glucose, saka sugar. So, pag tinanggal mo lang yung fructose sa katawan, naku, ang laki-laki ng tulong sa liver para mag-reversible. Saka yung mga other carbohydrates, saka yung mga processed foods, yun, bawasan natin. Yun ang number 1, fructose. Sa mga past episodes natin, Doc, lagi nating name-mention yung sugar, hindi talaga maganda ang epekto sa katawan, lalo na pag sobra. Lagi rin nating sinasabi, junk food, processed food, iwasan natin. Yes, sir. Pero pati prutas, di ba? Ano sabi nyo, pwedeng Okay. maka-apekto? Okay, yung dito. Yung fructose, nakikita yan sa gulay. Nakikita sa prutas yan. Ang kagandahan sa gulay, may fiber siya eh. Yung prutas, may fiber din. May vitamin C rin na nakakaprotekta sa ating katawan. Okay? Pero ngayon, pag may fatty liver, bawasan natin yung prutas. Bawasan natin. Okay? Pero ang number 1 palang bawasan dapat natin yung mga soft drinks, yung mga matatamis. Akala mo, di ba, bibili ka yung mga malalaki na sabi, apple juice. Walang dagdag na sugar, no added sugar, no added kahit na mga chemicals. Pero hindi pala. Hindi pala. O, Meron pa rin. Oo, yung fructose pala, yung mga apple juice, grape juice, at yung mga soft drinks, ang taas ng fructose level niya, kaya matamis. Anong problema ng fructose? Ang fructose pala, ini-stop niya yung leptin, yung hormone ng leptin. Yung leptin kasi, sinasabi sa katawan, uy, busog ka na. Ngayon, ini-stop niya. So, kahit busog ka na, kain ka pa rin ng kain at inom ka pa rin ng inom ng yung mga soft drinks na yan. So, tataas ang sugar mo, hindi makontrol at nagde-deposit as fat sa ating liver. Tapos, pag matagalan, araw-araw uminom kang ganito, nangyayari, nagiging leptin resistant ka. Ibig sabihin nun, hindi ka palaging busog palagi. Pagkakain mo, maya-maya, gutom ka na naman. Para kang pating. Laging gutom. Tama, Wala kang puso. Oo. Ang hirap pala nun. Para siyang vicious cycle. No, Vicious cycle, eksakto. So, kung may nakikita sa inyong liver, basically, ang payo ni Doc dyan, hindi naman completely remove, pero bawas sa mga whole foods na prutas, yung totoong prutas. And Bawas kung pwedeng wala na yung mga processed. Yes, saka yung mga soft drinks, yung mga matatamis, lahat yan, bawas na. Tapos, pangalawa, bawasan natin yung vegetable oil. Wala namang vegetable sa vegetable oil eh. Yung mga canola oil, sunflower oil, yun, pag niluto mo yun, ang taas ng inflammatory property niya. So, pag kinain natin yan, ang taas ng inflammation, namamaga ang ating liver. Okay, kasama siya. From the cells itself, di ba? Namamaga. Yes. Okay. Then, number 3, yung mga, syempre, cholesterol din. Yung mga, lalo na yung mga bad cholesterol. Yung mga good cholesterol, pwede. Yung mga olive oil, tuloy mo lang yun. Yung mga avocado, fish oil, good. Tuloy mo lang yun. Pero yung mga bad oil, tigil tayo. Mga baboy, tigil na. Baboy, baka, ang mga ganun. Baka, pwede pa. Pero wag lang yung baboy, tapos lalo yung chicharo. Ako, napakasarap chicharo. Puro balat sa taba. Ayan, no, Doc? Tapos, prinito pa ng deep fry sa vegetable oil. Ayun, eksakto, vegetable oil pa, yes. Ang taas ng inflammatory property na sira lahat ng katawan natin, hindi lang liver. Totoo talaga. Masarap ang bawal, Doc. Okay.
Doc, ito pa yung mga milder cases, 1 and 2 puwede mo pang daanin sa diet. Yes. Exercise po nakakatulong ba, Doc? Naku, yun ang importante. Diet, Hmm. exercise, sleep, tapos yung pagiging peace of mind, yun ang pinakaimportante palaging pinag-uusapan natin. Kung Tapos stress araw-araw kayo, tayo. Doc, Yes. maaaring makaapekto. Yes, kasi tataas ang insulin natin. Pag Hmm. tumaas ang insulin natin, tataas ang sugar din, tataas ang, bad cholesterol din. Yeah. Okey, yung mga problema niyo, problema lang 'yan. Lilipas din yan. Just deal with them one at a time. Mm. Wala namang taong hindi nai-stress, 'di ba? Pero may ways to manage stress. Doc, yung mga mas malala na kaso na na-mention yung umabot na sa fibrosis, cirrhosis, malamang 'yan hindi na natin madaan sa diet lang na, Doc? Hindi na madataas diet. Ngayon, usually yung nga, dati inisip ko yung gamot, 'di ba? Usually nagbibigay ng mga doktor yung mga simvastatin, atorvastatin, yun papababa ng konting cholesterol. Pero hindi nakakatulong talaga, eh. Ang number 1 na nakakatulong konti lang ang tulong niya. Ang number 1 talaga, diet talaga. Diet. Number 1, bawasan mo. Alam po ba ninyo sa Amerika, 3 out of 4 persons merong fatty liver. Dami. Mati Pero kasi, Doc, well, ako medyo regular akong nakakapasyal dahil sa hanap buhay na Amerika, yes. oo, medyo malaki talaga mga tao. Oh. May mga lugar na hindi masyado, Doc. Kunyari sa Texas, 'yun nagulat ako, hindi masyado. Pero kunyari sa California, sa Washington State, sa New York, malalaking mga tao. O tapos hindi lang yun, bata akala mo ligtas na, hindi. 1 out of 10 na bata meron na rin pala. Hanggang as early as 3 years old. Tapos 17 years old pa lang, meron na nakalista sa transplant list. Na bata. 17, na. oo, transplant. Kasi dahil sa kakainom nila ng mga matatamis sa soft drinks na akala mo okay lang, hindi pala. Hindi pala. Ang hirap naman nun, Doc. Okay, so na-mention nyo yung earlier stages, kaya pa ng diet, later stages, so fibrosis, cirrhosis, kandidato ka na sa Kandidato transplant. na, yes. So, Doc, na-mention nyo sa mga grabing cases na po, kinakailangan na ng transplant. Ano po yung prognosis o kumbaga ano yung chances na mabubuhay ka pa ng matagal-tagal? Maganda at hindi ganyan kaganda. Sa isang taon, 86 out of 400 buhay sila, 86%. Tatagal ka pang 1 taon? Oo. Okay. Tapos kapag 5 taon naman, 72 to 78%. Meaning malalaga sa'yo 22%, parang gano'n, Okay. mawawala, gano'n. Then pag 18 years, medyo pwede na 18 years, eh. Mga kalahati, 50%. 50%. So, posible naman na tumagal pa talagang buhay Yes, mo kahit yes. na-transplantan. Yes. Pero sa matatanda, kapag 70 years old and above ka, yung 5-year chance mo, imbis na 72 to 78%, naging 49% na lang. Kaya nga siyempre, mas bata ka pa, mas okay ka. Pag mas matanda, nagpa-liver transplant, mas pangit. 49, Doc, hindi pa +1 para 50-50 naman. Oo. Na-mention nyo kanina yung early stages, asymptomatic, Oo, wala walang masyadong mararamdaman. Opo. Unless makita sa blood test nyo, no? Yes, yes. Pero yung mga may sintomas na, ibig sabihin papunta na sa malala, ano ang pwede naming tignan na mga sintomas na pwedeng mag-suggest sa amin na baka may problema tayo sa atay? Okay. Minsan-minsan kasi, parang nasusuka-suka tayo palagi, parang gano'n. Tapos sumasakit yung right upper abdomen natin. Parang, uy, bakit masakit konti, masakit. Yun, namabaga kasi yung atay natin, hepatitis. So, namabaga, masakit. Minsan sumasakit ang likod ko, parang gano'n. Yun, medyo early signs na, uy, baka may problema ka. So, sa kanang tagiliran, Doc. Tagiliran, opo. Then, pag late signs na, yun, parang napapasa ako palagi. Kasi nawawala na yung protina pang gawa ng clotting factor, eh. Napapasa ako palagi. Tapos pag medyo may late signs ka pa, yung dumi mo medyo namumuti na. Tapos ikaw naman nagyeyelo na. Yung pag-ihi mo medyo maitim-itim na. Yun, jaundice ang tawag dati. May jaundice ka na, may yellow skin na. Yun. Parang baby na, Doc. Oo, diretso ka na kagad sa ospital. Papakita mo talaga dapat. Yung nangangati, Doc, Yun, kasama po ba yun? kasama yun, nangakati pa. Oo. Madalas Kasi- na mga Oo, yung bile salts yun, nangakati. Dahil sa tinataba ng atay natin. Okay. So, yan po, yung mga signs. Marami-rami sila, pero kumbaga medyo incidental. Kailangan talagang sadyain nyo. Sadyain Speaking of which, Doc, kung may nakikita tayong signs na ganun or may suspecha tayo na parang may problema ako sa atay, anong klaseng doktor po ang hanapin namin? Sa atay, gastroenterologist. Puntahan ninyo. Or internal medicine. Pwede Okay, po. pwede yun. Sila yung magpo-provide ng order para sa test na Yes. Tapos sila yung magtutulong sa'yo, uy, ito yung mataas ang SGPT, SGOT mo,
pangit ang ultrasound mo, o ito, number 1, diet, ito yung gamot mo, silang bibigay. Okay. So, dami nating natutunan ngayon. So, yang atay, super halaga, ingatan natin, and pag sinabing fatty liver, hindi pala natin pwedeng pabayaan lang, no, Doc? Sabi nga ni Robin Padilla, liver or lover, boy daw. Sabi niya, di ba? So, hindi naman ako endorser ni Robin, pero alala ko lang bigla. Okay, sa ngalan po ng aking partner, si Dr. Anthony So, ito po si Glenn ng Medico.ph nagsasabing stay happy, stay healthy, ingatan ang mga atay nyo para attractive pa rin kayo sa mga aswang. Bye-bye!